Oy, kasabay pala nito. Inilipat na si Corley Diskaya sa Bulacan. Di ko lang alam kung sa City Jail ba o basta sa normal ba na kulungan. Hindi ko lang alam. Alam ninyo, nakakaawa. Sila yung tunay na talagang biktima sa na mga nagagamit ng mga politiko. Para lang yang ganito na nangyari dito sa ating bansa. Yung nasa pinakababa, yung mga DDS, mga loyalista, kung ano-ano pang mga sumusuporta sa mga politiko, yun ang nag-aaway-away. Yun ang mga nagmumurahan, nagbabantaan, kung ano-ano pang yung kanilang mga, basta sila nag-aaway-away. Tapos yung kanilang mga pinagtatanggol, hindi sila kilala. Nakakotse, nakabodyguard, may mga escort pa. Ganon ang nangyayari sa mga kontraktor na yan. Sila yung mga nagagamit na mga kamay para magkaroon ng korupsyon. Biruin mo, yan sila Diskaya. Mga negosyante yan eh. Magninegosyo ka ba na wala kang tutubuin, na hindi ka kikita? Aba, naglulukuhan ka lang noon sa iyong sarili. Halimbawa, katulad nito, merong budget sa isang tulay na 50 million. Ang binigay lang sa mga kontraktor, 5 million lang. E paano mo nga naman magagawa yung tulay? Hindi, siyempre, kung ano lang yung nasa budget, yun lang ang magagawa mo, hindi mo matatapos. Alangan naman mag-aabono ka. Kasi yung kabuuang halaga, nakuha na ng mga politiko. Tapos sila ang mga kinukulong, sila ang sinisisi, sila ang dinidiin, na sila ang may mga korupsyon. Yung tunay na mga mastermind, ayun, malaya pa. Nakabarong, naka-bodyguard, naka-escort, untouchable pa. Kaya ang tunay na tinamaan, yung mga kontraktor. Kaya ang tunay na mga loyalistang, yung mga nasa baba na nag-away-away, tapos natatawa yung mga pinagtatanggol nila. Sila halos magpapatayan. Tapos yung mga pinagtatanggol nila, ayun na, kung saan-saan nagpupunta, nagpapapila pa ng mga chicks. Huwag kang gamol.